Hi guys, this is Christy Paulino, Negosyanteng May Distonia. In this vlog number 100, i-share ko sa inyo yung new look ng aming tindahan dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate ng aking munting video na ina-upload. So, tungkol sa aking buhay-buhay bilang isang tindera na may distonia. So, sana po, sa mga susunod pang vlog ay patuloy nga po akong suporta. Kumain ako sa restaurant na malapit dun sa pinagmeetingan namin, then pumunta na ako sa grocery. Akala ko kasi kapag ganitong bumabagyo, walang namimili. Pero hindi po pala. Marami din yung tao sa grocery kahit bumabagyo. So, umabot din po ako ng mahigit 3 hours na nawala sa bahay. Yan. Napili ko naman yung mga kailangan na bilhin. Then, naghihirap maghintay ng tricycle kasi nga halos walang pila kasi nga bumabagyo. Tapos, dumating ako sa bahay ng around 2:30 ng hapon. Napisado ko na, kaya bago ako bumili sa grocery, kailangan kumain ako kasi nga malilipasan ako ng gutom. Bawal ako magutom kasi nga nagtitrigger yung aking tremors pag nagugutom ako. Tapos yung trabaho nga na namimili, masyadong nakakapagod sa akin. So, yun. Nag-aalala na nga din si mother kasi nga akala nga kung saan ako napunta. So, yun. Safe naman dito sa Muñoz, kaya lang syempre may bagyo ngayon. At in this vlog, i-share ko sa inyo yung new look ng aming tindahan dito sa Nueva Ecija. So, pinayos na nga yung harapan ng aming tindahan kasi nga nagiging parking lot na lang siya ng ibang establishment nga katabi namin. Bukod sa nagiging parking lot na siya ng mga kapitbahay namin na establishment, nagiging CR na rin yung harapan ng aming tindahan or bahay. So, kaya kinumbinsi ko na si mother na ipaayos yung harapan. Kasi nga, may naamoy ako na mabanghe, hindi lang aso ang umiihi sa harapan namin. So, yun po ang katotohanan. Hindi lang po mga asong ligaw yung umiihi sa harapan ng bahay namin. Kundi may mga tao din pong ginagawang CR yung harapan ng aming tindahan. Dahil nga sarado or dahil hindi siya mukhang tindahan. Kaya ngayon, pinayos na. Ipagkakataon din na walang ginagawa yung aking pinsan, kaya paunti-unti pininturahan na rin yung aming tindahan. So, para maging maaliwalas, bakit po? Kasi hindi daw siya mukhang tindahan. Yun po yung isang rason. Aside sa nagiging parking lot, nagiging CR na yung harapan ng aming bahay, hindi daw siya mukhang tindahan. So, nung time kasi na before pandemic, yung aming tindahan ay bukas dito sa gilid kasi nga tapat po siya ng paribahay yung station namin. So, yun. Nung natapos na yung pandemic, pumanaw naman po si tatay. So, binuksan na itong harapan mismo ng tindahan. Kasi nga sinarado na din po yung buying station namin. So, hindi naman po ako pwedeng magmukmok sa loob ng bahay. So, binuksan na yun para maging tindahan. Yun. Binuksan na yung tindahan ng buo para magsimula ulit ng tindahan. Para magpatuloy ulit sa pagtitinda. Noong una talaga wala siyang screen. Ang screen lang po nandito po sa gilid at yung isang 1/4 dito sa harapan ng tindahan ang may screen. At nakasabit na ng chips. So, nandito po yung aking best friend na CCTV. So, madami na po siyang nahuhuli na sumusungkit ng aking paninda. Sumusungkit ng aking paninda, sumusungkit ng mga pera na nakalagay sa gilid ng candy. So, nakakasama ng loob kasi yung mga sumusungkit ay hindi naman po iba sa akin. So, mga ali-aligid na sumusungkit ay kilala ko pa. So, yun. Kaya, nung January 2025, isa sa New Year's resolution ko ay palagyan na ng harang yung aming tindahan. Ito po yung aking mga nakasabit sa aming tindahan. Meron akong pinagawang Sintra board sa Shopee. So, hindi ko sabay-sabay na pinagawa yung mga Sintra board ko. Sunod-sunod siya, pero hindi sabay-sabay. So, yung una kong Sintra board na pinagawa ay tungkol sa load. So, lahat ng offers ko na load ay nandyan na. Meron din po tayong print Xerox na may offer sa ating customer. So, yung aking printer ay may sumpong. So, yun. Kaya hindi masyadong nagagamit yung print at Xerox ko. Then, meron din tayong Gcash. Yan. Tapos, nakapag-edit din ako ng aking post. So, gumagawa kasi ako ng thumbnail para sa aking YouTube vlog. So, may na-browse ako sa Shopee na nagpiprint ng Sintra board pero hindi siya nag-i-edit. Ang gusto niya, mag-send ng thumbnail na sarili kong design at siya mag-print. Mura lang guys kasi nga, hindi siya mag-i-edit. Ang nakalagay sa aking Sintra board ay bawal utang, bawal kulang, mahirap maningil, maliit lang ang puhunan. Bakit po? Nagsisimula pa lang po ang aking tindahan. So, kung magpapautang ako, lalong magiging limited ang aking puhunan sa pagbili ng products. At may time na may napapautang din ako ng mga customer dito na pagka bumili sila at kulang yung bayad, the next time na magpa-purchase sila, ikakaltas ko yung kulang nilang bayad sa nauna nilang purchase. Nagagalit sila. Nakakalimutan na nila na may nakuha silang product the last day or the last week. Tapos mayroon pong customer na pagka nangutang si customer at pagka alam ni customer na may utang siya, hindi na siya pupunta dito. Hindi na siya bibili. After 2 weeks, tsaka siya bibili. Then, kapag bumili siya, ikakaltas mo yung previous na nakalista, nagagalit siya. May time din na may kulang siya, may kulang si customer, kulang yung pinambayad ni customer. Then, umaabot po ng mahigit 1 buwan na hindi siya bibili kasi alam niyang may kulang siya. Tapos, ang bibili dito, husband niya.
Then, kapag bumili yung husband, ikakaltas ko dun sa husband yung kulang nung wife niya, nagagalit na si husband. Hindi niya daw kasi utang yun, utang ng misis niya. Tapos may time na nangutang sila, dadaanan yung tindahan ko, punong-puno yung bitbit nila na galing sa kabilang tindahan. Di ba? Napaka-buisit yun. Kaya, bawal utang, bawal kulang. Mahirap maningil. At, syempre, nakakasanayan nila. Akala nila kasi na, hindi ko naman kailangan ng pera kasi may tindahan. So, para wala na pong sama ng loob, hindi na ako nagpapautang. Kung kulang yung pera nila, babawasan na lang yung product na bibili nila. Para walang sama ng loob. Di ba ba? Meron din dito sa board ko na no smoking, bawal bugahan ng usok ang magandang tindera. So, nagbebenta po ako ng yosi. Ang ginagawa nila, yung unang buga ay ibubugas nila sa akin. So, feeling naman po kasi nila, kinagwa po nila yung behavior na yun. So, pambabastos po yun. Yung aking tatay ay chain smoker, pero never niyang ginawa sa akin yun. Never niyang binugahan ako sa mukha ng usok. Although, lumaki po kami na chain smoker si tatay, naamoy namin yung usok ng yosi, pero hindi kami binubugahan ng usok. Di ba ba? So, may mga matitigas din pa rin po na mukha na nagbubuga talaga. So, ang ginagawa ko na lang, kuya, pakibasa. May sakit ako, may hika si tindera, kaya please. So, yung aking posporo ay nandun sa dulo. May nakasabit na posporo doon. So, pagka sinuklian ko siya, tsaka ko palang sasabihin na dun siya magsindi ng posporo. Di ba? Siguro naman, fair enough yun. Kasi, hindi po ako naninigarilyo, kaya hindi ko ma-appreciate yung amoy ng yosi. So, yun po ang akin. So, yung isang nakalagay dito ay pakibilang ang sukli bago umalis. So, ang aking, sa amin po, naturuan kami na pag nagsusukli, binibilang sa harapan ni customer. Pagka kumukuha ng bayad, binibilang sa harapan ni customer. So, meron po tayong CCTV dyan na pwedeng ma-review from time to time kung tama ang sukli or tama ang binayad sa atin ni customer. Kasi yung iba talagang mapagsamantala. So, yun. Para maiwasan yung mga budol, kaya kailangan ng CCTV. Sana lang, nung bata ako, nag-rely na talaga sa CCTV. Kasi bata pa lang ako, may nambubudol na. At lumaki ako sa mga ganong senaryo. So dahil ngayon, simula pagkabata ako na-experience ko yun, hanggang ngayon nakaka-experience pa rin ako ng pambubudol. Malaking tulong talaga yung CCTV na binigay ng ating kapatid. So, isa yan sa mga assignment ko from time to time na mag-review ng CCTV. Kasi may nambubudol talaga. At sumasakit na yung aking mata, sumasakit na yung kwan ko. Kasi nga, yung nambubudol sa akin, isang tao lang. Katigas na ng mukha yan. Yun lang po. So, yan. Ito po, nung time na ito ay kinuha na nung October, first week ng October. Bumabagyo po sa lugar namin, dito sa Nueva Ecija, signal number 2. So, may meeting po kasi akong pinuntahan, kaya maaga akong umalis, maaga akong nagising para iayos yung tindahan at nang maiiwan ko kay mother na maayos na. So, by 8:30, lumabas ako ng bahay. Then, pumunta na ako sa aking meeting. Yung aking meeting ay Filipino time naman. Natapos siya ng 10:30, nagsimula ng 10. So, yun. Natapos ng 10:30, pagkatapos ng meeting, kumain lang ako sa restaurant malapit doon. Then, diretso na ako sa isang supermarket dito sa amin para bumili ng stocks. Kasi nga, pag ganito po ang aking routine. Kapag may meeting akong pupuntahan, maaga akong gigising para iayos yung aking mga paninda, then alis na bahay. At pagka alis ako, isasabay ko na rin yung pamimili ng konting paninda sa grocery. Konti lang po yung aking pinamili sa grocery kasi nga po may nagdi-deliver na din dito sa aming tindahan. Pero may mga product pa rin na hindi ko pwedeng iasa dun sa nagdi-deliver kasi nga wala sa kanila yung mga product nito. So, yes. Ang mga pinamili ko sa grocery na malapit sa amin ay yung candies na nakabag. Ang isang bag ko ay 420 pieces. So, sa isang bag may siya, may free siya ng mga plastic. Ginagamit ko naman po sa mga coins na ipinambabayad ko sa aking supplier. So, kung nakikita nyo po, konti na lang yung mga nakasabit sa aking tindahan. Gawa ng tag-ulan naman. So, bilang lang yung mga customer na napapadpad dito sa aming tindahan pagka ganitong bumabagyo. Ito po, bumili din ako ng bagoong. Yung bagoong ko dito sa Nueva Ecija ay pinang-uulam, hindi lang pang sausawan. So, itong bagoong ko ay tatagal ng isang buwan. Depende kasi sa mga bumibili. Pero pagka bumili po ako ng bagoong, 20 pieces, 10 to 20 pieces lang. Kasama na din dito yung aming panggamit sa araw-araw. So, ito din po yung brand ng vinegar na gustong-gusto nila. So, ito yung rose vinegar. Bumili din po tayo. Meron din tayong binili ng mga food. Gustong-gusto nila yung boy baba. Yan po yung mga binibili ko sa grocery. Meron din na konting dingdong. Yan ang favorite nilang pan. Ipon-ipon lang po at pwede na din makapagpa-deliver sa grocery. Isa po sa supplyan ng aming tindahan ay ang grocery at ang pure gold. May time po kasi na may agent ng pure gold na napapadpad dito. So, bumibili din ako paminsan-minsan sa kanila. Kasi may supply sila na nagbibigay sa akin na hindi ko na kukuha sa grocery na malapit sa amin or kay grocery. Kay Sarimart, hindi ko na add to cart kay Sarimart yung nabibili ko kay pure gold. Meron na din po tayong ice cream. Kaya lang itong ice cream nito ay pinapaubos ko na lang kasi nga hindi siya talaga profitable para sa aking tindahan.
So, at isa din sa dahilan kung bakit pinapupull up ko yung ice cream ko ay dahil nagbabaha po dito. So, kapag umakyat po yung baha dito sa aming tindahan, bababasa yung freezer, baka makuryente pa kami. So, malapit na siyang i-pull out. Nakausap ko na yung aking ahente sa ice cream. Mga first week or second week ng November, mapupull out na siya after 8 months. Hindi siya kasi profitable sa aking tindahan. So, yun po. Meron din tayong kape, meron din tayong kwan. Yan po yung mga kadalasan na binibili dito sa aking tindahan. So, ito pong drawer namin ay pinalagay ko sa bandang dulo. Kasi nga po, kung makikita nyo po yung drawer namin dun sa mga previous video ko, ang drawer ay nandun sa may papasok na pinto. May mga naririnig din po akong feng shui na hindi daw po maganda yung papasok ng pinto or pagbukas ng pinto, katapat yung drawer. So, yun, pinalipat ko. So, nagpaalam ako kay nanay na baka pwedeng ilipat yung aming drawer. Kung dumating naman sa time na hindi magiging komportable yung paglilipatan ng drawer, ibabalik ulit sa dating pwesto. So, yung aming tindahan ay diretso bahay na po. So, class issue kasi ako. Isa sa mga kinoconsider ko kapag nakikita ko yung drawer na dinadaan-daanan ng mga bisita or dinadaan-daanan ng mga pumupunta dito sa bahay. Iba po yung nasa isip ko. So, para matanggal yung mga pagdududa ko, nag-decide ako na ilagay yung aming drawer sa ibang posisyon. Sa kadahilanan kung may nangyari bago pa man pinalagyan ng harang yung aming tindahan. So, simula po noon, hindi ko na nakalimutan yung scenario na yun na may nakuha siya. So, yun. Kasi nung time na yun, bukas yung buong tindahan, mag-isa ko sa tindahan, pumasok si customer para gisingin ako. Dahil pumasok siya, nadaanan niya yung drawer. So, kung tulog ako at nadaanan niya yung drawer, ilang minutes, ilang seconds na nadaanan niya yung drawer, ano yung nakuha niya. So, hanggang ngayon, hindi pa rin malis sa isip. Kaya, nagpaalam na ako kay nanay na ilipat ng pwesto yung drawer para maging at peace ako dito sa tindahan. So, dumadating po kasi na may bisita, may nagbababa ng product. Malapit po kasi yung drawer sa may pintuan na if ever may bisita, may ahente, yun po yung makikita. Nakikita po yung laman ng drawer. So, may time din po na gabi na may kinuha si mother sa ref. Kasi yung ref nandun sa may lugar kung saan may pintuan. Nakita niya po yung isang lalaki na siguro nagmamasid kung bukas yung gate, pwede siya makapasok kasi malapit yung drawer. Kaya parang may pakiramdam. So, ang ginawa ko, pinalipat ko yung drawer sa ibang posisyon. At hanggang ngayon, maganda naman yung resulta. At peace naman ako. So, yun po ang importante. Maliwalas na din yung ating tindahan. So, may inaabangan ko lang po na dumating yung gumawa ng aming tindahan kasi may additional gate akong ipapalagay dito sa tindahan kasi nga may nakukuha po si CCTV na may sumusungkit pa rin. So, yun. Anytime soon, pwede nga, nakausap ko na yung dating gumawa ng aking grills dito sa tindahan. So, anytime soon, maayos na naman yung bintana ng aking tindahan. Kasi nga, may nahahagip na naman yung CCTV ko na may sumusungkit. So, malapit na po yung December. So, madaming pong budol. So, yun po yung aking iniwasan. Kaya yun. Sana maayos na kasi nga, matagal na din yung time na nag-usap kami nung gumagawa. So,
So, ayan yung aking buhay bilang isang tindera. Please do like and subscribe sa aking YouTube channel. Bye!